Sa sandaling iyon, biglang natigilan si Liu Ying nang may 2 taong lumapit mula sa kanyang likuran. Agad siyang hinawakan ng 2 nakakatakot na nurse habang si Suroro naman ay ngumiti at tinanong siya kung gusto ba niyang maturukan. Dahil sa biglaang pangyayari, mabilis na kumapit si Liu Ying kay Lin Xin habang nanginginig sa takot. Samantala, humanga naman si Lin Xin sa kanyang nasasaksihan at naisip na napakaganda ng visual effects ng horrifying nurse laban kay Sadako. Ngunit nang makita niyang mabuti ang mukha ng babaeng nakabihis bilang Sadako, agad niya itong nakilala. Umupo siya sa sofa habang patuloy namang hawak ni Suroro si Liu Ying. Ipinaliwanag naman ni Luo Yaxi na sinuhulan ni Liu Ying ang isang empleyadong gumaganap bilang multo, pinasuot ito bilang Sadako, at gumawa pa ng iba't ibang patibong upang mailayo silang lahat. Ginawa lamang daw nito ang lahat upang magkaroon ng pagkakataong mapag-isa si Lin Xin at samantalahin siya. Dagdag pa niya na nailigtas sila ng ibang staff mula sa mga patibong at doon lamang nila nalaman ang totoong dahilan ng lahat. Sinabi naman ni Suroro na dahil ganoon ang ginawa nito, napagdesisyonan nilang gantihan ito gamit ang sarili nitong pamamaraan. Agad namang tumingin si Liu Ying kay Lin Xin at sinabing wala siyang ibang intensyon kundi ang yakapin ito at namnamin ang amoy nito dahil mahal na mahal niya ito. Kasabay nito, nadagdagan ng 0.1% ang favorability ni Liu Ying kay Lin Xin. Sa nakita na iyon, hindi napigilan ni Lin Xin na mapaisip na talagang napakahirap pakisamahan ng babaeng ito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at may isang babae na nagmamadaling pumasok sa silid. Sa likuran nito ay may isang matabang lalaki na habol ng habol habang nakangisi. Habang hinahabol ang babae, sinabi ng lalaki na huwag itong tumakbo dahil natatakot siya at gusto lamang niya itong yakapin sandali. Takot namang sumigaw ang babae at sinabing hinaharas na siya nito at pinatigil niya ito. Ngunit tumawa lamang ang lalaki at sinabing natakot lamang siya sa haunted house kaya kung saan-saan siya napapatakbo. Dagdag pa nito na kung magsusumbong man ang babae ay kaya niyang ipasara ang negosyo ng lugar. Wala rin naman daw masama kung hahawakan niya ito at hindi naman kahanga-hanga ang hubog ng katawan nito. Sa kabila nito, patuloy pa ring tumakbo ang babae at paulit-ulit na pinapalayo ang lalaki. Pagdating nila sa harap ni Lin Xin, napatingin ang lalaki kina Luo Yaxi at Suroro at agad na napangiti. Sinabi nito na naroon pala ang horrifying nurse mula sa Silent Hill at si Miss Sadako, at tila napakahusay daw ng haunted house sa pagpapasaya ng mga bisita. Pagkatapos ay sinabi nitong handa siyang makipaglaro sa 3 babae. Ngunit malamig na tumingin si Suroro at sinabing hindi nito kakayanin ang pakikipaglaro sa kanya. Hindi yun pinansin ng lalaki at sinabi na mas lalo lamang siyang nasasabik dahil sa nakakatakot na hitsura ng mga ito. Ngunit sa sandaling iyon, pinulot ni Suroro ang isang bakal na tubo mula sa sahig. Nang makita iyon ng lalaki, agad siyang kinabahan sa maaaring gawin nito. Pagharap ni Suroro sa kanya, napasigaw siya at humingi ng tulong habang sinasabing may multong gustong pumatay sa kanya. Natatawa namang sinabi ni Suroro na nakikipaghabulan lamang siya bilang bahagi ng laro at tinanong kung bakit ayaw nitong tumigil kahit sandali. Sa kanya ito pinalo sa ulo gamit ang bakal na tubo. Nang mapasandal sa pader ang lalaki, agad itong napaupo at nakiusap na huwag siyang lapitan. Sinabi rin nito na magsusumbong siya at tatawag pa ng pulis. Kalmado namang tinanong ni Suroro kung mayroon ba itong ebidensya. Agad namang itinuro ng lalaki ang mga CCTV camera at sinabing nakuhanan ng mga ito ang lahat ng nangyari. Dagdag pa nito na hindi lamang mawawala ng trabaho si Suroro, kundi kakasuhan pa niya ito hanggang sa maubos ang lahat ng pera nito. Ngunit masamang tumingin kang dito si Suroro at sinabi na wala siyang pakialam. Sabay nun, inilabas ni Suroro ang kanyang cellphone at sinabing huwag kalilimutan ng lalaki na nakunan din ng CCTV ang mukha nito.
Tinanong niya kung ito ba ang taong nagpo-post sa dark web tungkol sa pambabastos nito sa mga babaeng nagtatrabaho sa mga haunted house at ipinagmamalaki pa ang mga ginagawa nito. Sinabi rin niyang alam na niya kung saan ito nakatira, na isa pala itong maliit na negosyante at may asawa pa. Dagdag pa niya na gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ng asawa at pinagtatrabahuhan nito kapag nakita nila ang CCTV footage ng nangyari. Maaari rin daw siyang magpagawa ng malalaking banner at ipaskil ang mga ito sa buong lugar na tinitirhan ng lalaki. Sa narinig na iyon, agad na namutla ang lalaki at nanginginig na tinanong kung paano nalaman ni Suroro ang lahat ng iyon. Habang nakatutok ang bakal na tubo sa kanya, kalmadong sinabi ni Suroro na matapos ang maraming taon ng pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng tao, napakadali na lamang para sa kanya na harapin ang mga basurang katulad nito. Binalaan din niya ang lalaki na sa susunod ay matuto itong gumalang sa mga babae at huwag nang uulit pa. Dagdag pa niya na kapag muli niya itong nakitang nambabastos ng kababaihan, hindi na siya magdadalawang isip na turuan ito ng leksyon. Sabay nitong sinipa ang lalaki at pinalayas. Nagkunwari namang sumusuko ang lalaki habang sinasabing aalis na siya, ngunit palihim niyang inilabas ang kutsilyong nakatago sa kanyang bulsa. Agad itong napansin ni Lin Zin kaya naging alerto siya. Sa isang iglap, mabilis na sumugod ang lalaki kay Suroro habang sumisigaw na papatayin niya ito. Ngunit bago pa man tumama ang kutsilyo, mabilis na nakapwesto si Lin Zin sa likod ni Suroro at hinarang ang bakal na tubo sa pag-atake ng lalaki. Dahil sa kabiguan ng kanyang plano, lalo pang kinabahan ang lalaki. Samantala, natuwa naman si Suroro nang makita niyang muli siyang iniligtas ni Lin Zin. Hindi na nagdalawang isip si Lin Zin at malakas na hinampas ng bakal na tubo ang mukha ng lalaki dahilan upang tumalsik ang ilan nitong ngipin. Sa ginawa ni Lin Zin, lalo lamang nahulog ang loob ni Suroro sa kanya. Agad niya itong niyakap habang sinasabing napakagwapo at napakalakas nito, at mahal na niya ito. Ngunit mabilis lang siyang itinaboy ni Lin Zin. Kasabay nito, nadagdagan ng 5% ang favorability ni Suroro kay Lin Zin, dahilan upang umabot na ito sa mas mataas na antas. Hindi nagtagal, dumating na ang mga tauhan ng haunted house. Agad nilang pinigilan ang lalaki at sinabing hindi nila akalaing may taong magdadala ng kutsilyo at mananakit sa loob ng kanilang establishmento. Kaagad nila itong dinala sa presinto upang papanagutan. Habang pinapanood ang pag-alis ng Maniokis na lalaki, nasabi na lamang ni Suroro na talagang magulo ang nangyari. Ngunit nang lingunin niya si Lin Zin, bigla siyang nagulat dahil wala na ito sa kanyang tabi. Kanina lamang ay kasama niya ito, ngunit ngayon ay tila bigla na lang itong naglaho. Napahawak na lamang siya sa kanyang mukha habang natatawang sinabi na nagkaroon sila ng matalik na interaksyon kanina kaya baka nahulog na rin ang loob ni Lin Zin sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa kanyang pag-iisip, galit na lumapit si Liu Yiking at hinayla ang kanyang buhok habang sinasabing isa itong walang hiya at paulit-ulit na nakikipaglandian kay Lin Zin sa harapan niya. Hindi naman nagpahuli si Suroro at agad na gumanti ng salita. Sinabi niyang si Liu Yiking naman ang parang linta na laging nakakapit kay Lin Zin at wala itong karapatang magsalita tungkol sa asal ng iba. Dahil doon, nagsimula na namang mag-away ang dalawa. Habang nagtutulakan at nagsisigawan, bigla na lamang bumukas ang isang pinto at pareho silang napunta sa loob nito. Nagulat naman ang babaeng staff at agad silang binalaan na mag-ingat dahil maraming bitag sa lugar na iyon. Ngunit huli na ang lahat dahil pagsara ng pinto ay naiwan na sila sa loob. Mabilis namang lumapit si Luo Yaxi sa pinto upang tiyaking ayos lamang ang dalawa. Ngunit pagtingin niya sa loob, bigla siyang namula sa kanyang nasaksihan. Dahil sa isang bitag sa loob ng silid, aksidenteng nagdikit ang mga labi ni Suroro at Liu Yiking. Dahil doon, wala na lamang nasabi si Luo Yaxi kundi hindi niya inaasahang makakakita siya ng ganoong eksena.
Agad na inilabas ni Luo Yaxi ang kanyang cellphone at nagsimulang kunan ng video sina Liu Yiqing at Suroro habang nagkakagulo ang dalawa. Habang nagpupumiglas, sinabi ni Liu Yiqing na huwag silang i-video, samantalang sinabi naman ni Suroro na huwag itong gumalaw dahil nadadaganan na siya nito. Habang pinagmamasdan sila, hindi maiwasang magtaka ni Luo Yaxi kung saan ba talaga nagpunta si Lin Xin. Samantala, nakasakay na si Lin Xin sa Ferris wheel at masaya niyang naisip na sa wakas ay magkakaroon na rin siya ng kaunting katahimikan. Ngunit hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Cha Cha na humihingi ng tulong sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo sila sa venue ng Go tournament. Habang naglalakad at nakakapit sa kanyang braso, masayang sinabi ni Cha Cha na sa wakas ay makikita na rin niya ng personal si Kim Joo Hyun. Ipinaliwanag niya na nangako siya sa kanyang mga tagahanga sa isang charity event na tutuparin niya ang kanilang kahilingan na makakuha ng autograph mula sa sikat na Go prodigy na si Kim Joo Hyun. Nagulat naman si Lin Xin at sinabi niyang hindi niya inaasahang sumasali rin pala si Cha Cha sa mga charity event. Dahil dito, ipinaliwanag ni Cha Cha na simula nang makilala niya si Lin Xin ay na-inspire siyang magbago. Dahil dito, unti-unti na rin niyang binabago ang direksyon ng kanyang livestream at nais na mag-focus sa charity work, pagtulong sa mga probinsya, at pagtulong sa mas maraming tao. Pinuri naman siya ni Lin Xin at sinabing maganda ang kanyang desisyon at maaari siyang lumapit sa kanya kung sakaling magkaroon siya ng problema. Pagkatapos noon, pabirong sinabi ni Cha Cha na narinig niyang si Lin Xin ang sponsor ng Go tournament kaya tila hindi naman talaga siya humihingi ng tulong dito. Napangiti na lamang si Lin Xin at naisip na may nabanggit nga sa group chat tungkol sa pag-sponsor ng isang Go tournament kaya gumastos siya ng 10 milyong yuan. Isa pa, matagal na rin siyang tagahanga ng Go kaya nais din niyang mapanood ng personal ang mga masters na maglaro. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng host ang pagpasok ng mga manlalaro mula sa national team. Agad na pumasok ang grupo ni Kim Joo Hyun, at hindi maiwasan ng mga tao na humanga sa kanyang kagandahan. Masaya namang sinabi ni Cha Cha na siya nga ang henyo ng Korean Go World na si Kim Joo Hyun, na napabilang sa Korean national team sa murang edad na 13 at paulit-ulit na nakabasag ng mga winning streak record. Ngunit habang pababa ng entablado ang grupo, biglang itinulak si Kim Joo Hyun ng isa sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, nawalan siya ng balanse at muntik nang bumagsak, ngunit mabilis siyang nasalo ni Lin Xin. Agad niya itong tinanong kung ayos lamang siya, at mahinahon namang sumagot si Kim Joo Hyun na ayos lang siya at nagpasalamat sa kanya. Sa sandaling iyon, muling lumabas ang system notification at inanunsyo na may natuklasang bagong magandang babae at nagsimula na ang panibagong counterattack mission. Kasunod nito, lumabas ang impormasyon ni Kim Joo Hyun, 24 na taong gulang, may taas na 168 sentimetro at may timbang na 46 na kilo. Ipinaliwanag din ng system na kapag lumampas sa 70% ang favorability ng target kay Lin Xin, 10% ng nagastos na counterattack gold ay ibabalik bilang personal na kayamanan. Kapag naman umabot ito sa 100%, magbabago ang status ng target at mababaligtad din ang relasyon nito sa host. Lumabas din na ang kasalukuyang favorability ni Kim Joo Hyun kay Lin Xin ay nasa 0%. Dahil dito, napaisip si Lin Xin na nagsimula na naman ang panibagong misyon. Gayunpaman, dahil isa itong propesyonal na manlalaro mula sa Korea, pakiramdam niya ay hindi magiging madali ang pagkakataong ito. Habang nag-iisip si Lin Xin, lumapit naman si Cha Cha kay Kim Joo Hyun at magalang na humingi ng autograph. Ipinaliwanag niya na may isang tagahanga ng Go mula sa China na matagal nang nangangarap na makakuha ng kanyang pirma. Ngunit bago pa man makasagot si Kim Joo Hyun, biglang sumingit ang kanyang coach at sinabing kailangan munang magpahinga ng manlalaro. Pagkatapos ay inutusan nito si Kim Joo Hyun na sumunod agad.
Sinubukan pa sanang sabihin ni Kim Joo-hyun na autograph lamang naman ang hinihingi, ngunit seryoso siyang pinagsabihan ng kanyang coach at tinanong kung hindi ba niya naiintindihan ang kanyang sinabi. Dahil dito, agad na natakot si Kim Joo-hyun at humingi na lamang ng paumanhin sa kanyang coach. Habang pinagmamasdan ni Lin Zin ang papaalis na si Kim Joo-hyun, napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at nasabi sa sarili na basta na lamang itong umalis at tila napakahigpit ng kanyang coach. Samantala, napansin naman ng lalaking kasama ni Coach Kui ang VIP badge na suot ni Lin Zin at sinabi kay Coach Kui na malamang ay isa itong importanteng tao at baka kilala nito ang taong nais nilang makausap. Dahil dito, napatanong si Coach Kui kung ang tinutukoy ba nito ay si Mr. Chen. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Coach Kui kina Lin Zin at Cho Cho at ipinaliwanag na hindi naman siya mahigpit, ngunit kaka-rating lamang nila sa China at kinakailangan munang makapag-adjust ng kanilang mga manlalaro upang makapaglaro ng maayos sa torneo. Gayunpaman, dahil same time na humihingi ng autograph si Cho Cho, nararapat lamang daw na pagbigyan nila ito. Pagkasabi noon, agad niyang itinulak si Kim Joo-hyun palapit kina Lin Zin at Cho Cho at inutusan itong magbigay ng autograph. Wala namang nagawa si Kim Joo-hyun kundi ang sumunod. Pagkatapos noon, lumapit si Coach Kui kay Lin Zin at iniabot ang isang pirasong papel habang nagtatanong kung kilala ba niya si Mr. Chen. Sumagot naman si Lin Zin na maaaring magkakilala sila. Nang marinig iyon, agad na nagpakilala si Coach Kui bilang si Kui Yong-hyuk, ang head coach ng Korean team, at sinabi niyang marami na siyang narinig na kwento tungkol kay Mr. Chen noong nasa Korea pa siya. Dahil dito, humingi siya ng pabor kay Lin Zin na ipakilala siya rito kung magkakaroon ng pagkakataon. Tinanggap naman ni Lin Zin ang papel at pumayag, ngunit sa kanyang isipan ay napaisip siya kung bakit tila kilala na rin siya maging sa Korea at pakiramdam niya ay hindi ito magandang senyales. Samantala, masayang ibinigay ni Kim Joo-hyun ang pinirmahang autograph kay Cho Cho at nagpasalamat sa patuloy nitong suporta. Nangako rin siyang ibibigay niya ang kanyang buong makakaya sa torneo. Sinabi naman ni Cho Cho na ipaaabot niya ang pasasalamat nito sa kanyang mga tagahanga at hinikayat pa siyang galingan. Hindi nagtagal ay muling lumapit si Coach Kui at pinasunod na si Kim Joo-hyun. Nagpaalam siya kina Lin Zin at Cho Cho bago sila tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan silang papalayo, hindi maiwasang isipin ni Lin Zin na tila may mali sa sitwasyon at may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa team lounge ng Korea, malakas na ipinahayag ni Coach Kui na kailangan nilang manalo sa torneo sa China. Ipinaliwanag niya na sila ang naging kampyon sa nakaraang dalawang torneo at kung muli silang magwawagi, magiging kauna-unahang koponan silang magkakaroon ng 3 sunod-sunod na kampyonato. Idinagdag pa niya na nakasalalay rito ang tagumpay ng Korea sa kanilang Go UNESCO World Heritage Campaign, bago niya tinanong ang kanyang mga manlalaro kung handa ba sila. Sabay-sabay namang sumagot ang lahat na handa sila. Pagkatapos noon, lumapit si Coach Kui kay Kim Joo-hyun, nakitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Habang nakangiti ng nakakatakot, sinabi nito na siya ang manlalarong may pinakamataas niyang inaasahan at tinanong kung handa na ba ito para sa torneo. Agad namang umiwas si Kim Joo-hyun sa pagkakahawak nito at kinakabahang sinabing handa na siya at gagawin niya ang lahat upang hindi mabaigo ang kanyang coach. Dahil dito, sinabi ni Coach Kui na kung ganoon ay pumunta siya sa pribadong silid ng venue makalipas ang kalahating oras upang magkaroon sila ng one-on-one coaching session. Sa gilid naman, napangiti ang ilang lalaking manlalaro habang pinapanood sina Coach Kui at Kim Joo-hyun. Isa pa sa kanila ang nagsabing siguraduhin niyang mag-abayan ng maayos si Kim Joo-hyun dahil ito ang pinakamalakas nilang alas sa torneo. Tinawanan lamang sila ni Coach Kui at sinabing oras na upang umalis, bago niya muling pinaalalahanan si Kim Joo-hyun na huwag itong mahuhuli. Makalipas ang ilang sandali, nasa kanilang silid na si Kim Joo-hyun at napapalibutan ng iba pang babaeng manlalaro.
Sinabi ng isa na napakaswerte niya dahil nabigyan siya ng pribadong coaching session, samantalang sinabi naman ng isa pa na kailanman ay hindi nagkaroon ng ganoong kataas na pagtingin ang coach sa kanila. May isa pang nagsabi na hindi nila may kukumpara ang kanilang sarili kay Kim Joo-hyun dahil isa itong tunay na henyo sa larangan ng Go. Agad namang tumanggi si Kim Joo-hyun at sinabing marami pa siyang kakulangan kumpara sa kanyang mga nakatatanda. Ngunit galit na sinabihan siya ng isa sa mga babae na huwag na siyang magkunwaring inosente at dapat niyang ituring na isang biyaya ang makatanggap ng pribadong pagtuturo mula sa coach. Dahil sa takot, wala nang nagawa si Kim Joo-hyun kundi ang tumango. Hindi nagtagal, tumayo siya at mabilis na lumabas ng silid upang makalayo sa pang-aapi ng kanyang mga kasamahan. Habang pinagmamasdan siyang papalayo, napatanong ang isa sa mga babae kung alam kaya ni Kim Joo-hyun ang mangyayari sa kanya. Sumagot naman ang isa na malabong alam nito dahil palagi lamang itong abala sa paglalaro ng Go, ngunit posible ring nagpapanggap lamang ito na walang alam. Sa huli, nakangiting sinabi ng isa pa na wala namang pinagkaiba kung alam man ito o hindi, dahil napagdaanan na nilang lahat iyon at wala silang nakikitang dahilan kung bakit dapat itong makaiwas sa kaparehong kapalaran.